Welcome back to my channel! Beru goes to Humalig. So, pupunta tayo today sa Humalig. Time check, 1 AM. So, nagkita-kita kami dito sa Marcos Highway ng 12 midnight. Tapos yan, medyo pahinga at antayan before kami bumahe. From here, dadiretso na kami sa Ungos Port sa Real, Quezon. And ang daan namin is sa Marilaki. So, good luck sa amin. First time namin dadaan ng Marilaki ng madaling araw. And ang sabi nila, sobrang dilim daw at nakakatakot. Pero sana walang multo. Dito na kami ngayon sa Marilaki. And sobrang dilim. Ayan. Pero mas okay yung daan dito kasi 3 hours lang from Marcos Highway going to Ungos Port, which is in Real, Quezon. So, ito yung mas mabilis na way. Ang terminal dito sa Ungos Port. Tapos, magbabayad ng terminal fee dito. Tapos, pag may motor, dito, kailangan ipakita yung driver's license tsaka ORCR. Okay, we have our tickets na. Pwede na sumakay. Oo nga, ang ganda nga eh. Ito yung bilhan ng ticket pa Humalig. Ito yung boat namin. Dumating kami dito sa port ng around 3 AM. Tapos, hindi pa open yung nagbebenta ng ticket going to Humalig. So, we waited until 5 AM. Pero yung alis ng boat is 7 AM pa. Pero you need to be early kasi walang reservation dun sa mga seat. Ito na, grabe yung nervous ko nung inaakyat na nila si Beru. Kasi nakakatakot lang siya dahil sobrang nipis lang nung lakaran, tapos ang liit nung boat. Better kung mas malaki yung boat kasi mas may chance na maisakay yung motor nyo dito. So, ang cost ng motor, ng pagsakay ng motor is 500 pesos plus yung 300 pesos na kakarga. Pupunta kayo ng Humalig ng peak season, much better if magpa-advise kayo dun sa pagsistayan nyo na i-reserve na kayo ng tickets for the boat. After 5 hours ng boat ride, finally, we are here in Humalig! Ayan, so sobrang ganda dito kasi ang linis mismo ng port nila, parang si Kihor. And ayan, binaba na rin nila si Beru, so another 300 pesos para dun sa porter sa pagbaba naman ng motor. Ang total na magagastos nyo kapag dinala nyo yung motor sa island is 2,200 round trip na yon plus yung 500 per way nyo na pamasahe para sa sarili nyo. From the port, babiyahin na lang kami ng around 15 minutes going to accommodation namin, which is yung Sofia Beach Resort. Yan. Ang kinuha namin ditong room is yung 8 bunk beds, which is a total of 8,000 pesos. So, parang tagwa 1,000 pesos lang kami. And then, may dalawa kaming kasama na kumuha ng separate room na good for 2, which is 3,000 pesos naman. So, meron sila dito yung dining area na may karaoke din. Tapos, ito sarado lang pero yan papunta sana yan ng beach. And then meron pa sila isa pa dito na room na for groups din. Tapos ito namang kubo, ito yung good for 2. So pwede ka sa taas or sa baba. Tapos ito yung daan nila papunta ng beach dito sa right side. And kung gusto nyo na magpaluto sa kanila, nagsiserve sila ng full board meals. Or kung gusto nyo naman na magluto kagaya namin, pwede nyong gamitin yung kitchen nila. Perfect timing din yung dating namin kasi may dumating na fisherman na pinakita sa amin yung bago niyang huling mga fish and sobrang fresh niya kasi pula pa yung hasang niya. Ayan. Tapos pinahiwa namin siya kasi half gagawin namin siyang kilaw tapos yung half iihawin namin. This is the Salibungot Beach. This is just in front nung resort namin and sobrang ganda niyang puntahan pag sunset kasi nag-gold yung sun niya pag ganitong time. It's almost dinner time. Ayan, pinaprepare na ng mga chef namin yung mga kakainin namin for dinner. Ito yung iihawin na fish. Tapos ito naman yung hiniwa kanina. So, ginawang kilaw. Ami. Let's eat! Ito yung inihaw na fish. Tapos, ito yung kinilaw. And then, umorder kami ng lobster. 1,600 pesos yan. And then, yung inihaw na yempo. And of course, yung rice. It's our second day in Humalig. Hindi ko na-videohan yung pag-alis namin. Pero, ito yung first stop namin. Ito yung puno na walang forever. So, ayan. Nagpicture lang kami saglit kasi sobrang init. Pero, ayan. Kaya siya tinawag na puno na walang forever kasi siya lang yung nag-iisang puno dito sa
field. So makikita niyo sobrang lawak ng field and walang ibang puno kundi siya. Ang usual tour na ino-offer dito sa Humalig is yung 800 pesos, tapos aangkas ka lang dun sa motor, tapos papasyal na kayo dun sa mga magagandang places to visit dito, pero 6 hours lang yon. Since most of us naman marunong magmotor, nag-rent na lang kami ng motorcycle at nakuha namin siya ng 1,000 pesos, 10 to 12 hours para mas tipid. Plus yung gas. So, 4 yung motor na nirentahan namin, tapos tagalawa sila per motor. So, parang lumalabas na 500 pesos plus yung gas per person. Yun lang, kaya mas tipid siya kasi at least yung time din namin, hindi siya yung restricted and makakapag-stay kami dun sa places na gusto pa namin na habaan yung stay. Nag-request din pala kami ng isang guide na mag-aangkas dun sa dalawa namin kasama kasi hindi rin sila marunong magmotor. Tapos, para alam din namin kung saan yung daan papunta. So, itong next stop namin is yung pinakamalayo, which is yung Turtle Rock Formation. Tapos, yung magbo-boat kami papunta dun sa kabilang island para maakyat namin and makita yung view ng Humalig. Ayan, ito na yung start nung rough road namin. And hindi pa ako sanay talagang dumaan sa mga rough road kasi nasisemplang-semplang pa ako. Pero gusto ko talaga siya matutunan. And perfect timing kasi hindi ko alam na mahirap pala ang daan dito sa Humalig. Kasi walang masyado kaming napanood na videos ng biyahe ng papunta dun sa mga lugar. Swerte rin namin kasi yung time na pumunta kami is before Holy Week. So wala pang masyadong tao, kaya wala pa kami masyadong kasabayan sa mga road at saka din sa mismong places na i-visit namin. Tapos hindi rin umulan kasi sobrang hirap daw dito ng biyahe pagka umulan kasi maputik, so mas madulas. Huwag nyo ko i-judge, pero ang daming maliliit na bato talaga dyan. Tapos sobrang lubak-lubak, hindi lang kita sa video. Kaya hirap talaga akong i-motorin. Ha? Kalaw! Ayan, finally, sementado na yung daan. Yung kanina, sobrang haba talaga nung lubak-lubak na daan na yun. Kaya ang hirap, medyo natagalan lang kami dun magbiyahe. Pili mo nag-ano lang, road trip? Rides lang. Dito na kami nagdududa dun sa guide namin kasi hindi namin sure kung alam niya ba yung next na pupuntahan namin kasi parang rides na lang kami. Sobrang haba talaga ng biyahe namin yan. Eto na naman ang mga mahirap na daan. Pero ito na yung papasok namin dun sa next destination namin, which is yung Kanaway. Ayan, medyo mahirap lang talaga yung daan kasi ang ninipis. So feeling ko, motor lang talaga yung pwedeng gamitin pagka nag-ikot-ikot kayo around dun sa island.
Kasi parang wala pa rin ako nakita na nag-tricycle tour dito. And grabe, sobrang nipis. Motor lang talaga, gulong lang talaga ng motor yung makakadaan dito. Ay, ba't galit? Ayan, sobrang nipis kasi talaga ng daan. Parang feeling ko ako lang nahihirapan din sa grupo namin dito sa dinadaanan namin kasi dami kong reklamo talaga. Ang entrance fee naman dito is 50 pesos. Tapos kung gusto nyong mag-boat papunta din sa kabilang island, 100 pesos per person. So 3 tao lang yung pwedeng makasakay per boat kasi maliit lang siya tapos manipis. Malaglag. Saan? Low tide today. Punta tayo dun sa kabilang island. Kaway sa vlog ko, please. Makain po ng halo-halo. Oh, magkano? Ganda. Hey. Papunta na sa bangka. Di na ng tubig. Kalsada. May kalsada. Yung boat ride is about 5 to 10 minutes lang siya. Pero inikutan lang kasi yung island bago kami nag-stop. Tapos on the way, may makita ka ng mga starfish dun sa ilalim. Kaya ang cute din kasi ang linaw ng tubig. So kitang-kita mo yung ilalim niya. Ang ganda. Uy. Napagalitan niya. Wow, my God. Ay, naku, yung drone ko sana. Ang ganda dito. Nung pabalik na kami, may nakasalubong kami na mangingisda. Tapos yan, may huli daw siya na lobster. Tapos tinatanong kung gusto daw namin bilhin. Parang pumayag siya ng 400 pesos lahat na yung nandun sa tabo. Kaya lang isa lang yung malaki. Yung maliliit parang hindi naman namin makakain. Ayan. First time ko nakahawak ng lobster na buhay. Kaso maliit. Maliit tong iba. Ito naman yung Turtle Rock Formation. Tapos may kita lang siya pag low tide. After namin sa Kanaway, nag-lunch muna kami dun sa nadaanan namin. Kaya lang burger lang yung nadaanan namin na pwede namin kainan. So dun kami nag-stop, nagpahinga at nag-lunch. Tapos ito, punta na kami sa next destination namin.
Gusto sana namin kumain sa local karinderya para kanin yung kakainin namin kasi pagod talaga sa biyahe. Pero sabi nung guide namin, wala daw kasing mga karinderya dito. So, sabi nung may-ari ng resort, kung gusto daw, pwede naman daw magpaluto. Kaya lang iniisip lang kasi namin kung dadalhin namin yung food, hindi namin siya ma-enjoy kasi bit-bitin pa tapos hindi na mainit yung pagkain. Next destination namin is yung Little Boracay na tinatawag nila kasi white sand siya tapos pino rin yung sand nila. So ang entrance fee dito naman is 50 pesos per person. Yan ang ganda. Sana naka-follow sa akin si drone. Kaso wala siya eh. Pwede pa picture? Aray ko. Ay, ang sarap ng buhangin. Hello. Part daw na malambot yung buhangin sa doble ingat. Next destination namin ay Little Batanes. So, ito yung pinakamahirap puntahan kasi ang nipis nung daanan, tapos ang daming halaman, tapos may part pa dyan na sand yung dadaanan, tapos akala mo matigas yung dadaanan mo pero malambot na yung sand. So, medyo mahirap talaga yung biyahe dito, nakakatakot. Para sa akin lang naman yun. Pero dun sa mga expert naman na magmotor, parang kayang-kaya naman siya dito. Yan, entrance fee nito is 100 pesos per person. Ito na yung part na nahirapan talaga akong daanan kasi ang nipis na nung daan niya, tapos yung mga halaman ang tataas, tapos medyo nahihirapan kasi ako mag-balance kapag ganyang kanipis. Tapos hindi ko masyadong mababa yung paa ko kasi nagkakasugat dahil dun sa mga halaman sa gilid niya. Okay, tapos na dun sa manipis na daan. Dito naman tayo next. Yung buhangin naman yung dadaanan natin. Napapaisip talaga ako kung tama ba yung desisyon ko na nagdala ako ng sarili kong motor dito. Kasi para ang pinaka-goal ko na lang is hindi sumemplang. Grabe, nakakapagod talaga siyang bayahihin, sa totoo lang. Ito si TL Van, sobrang galing kasi first time niyang nagmotor ngayon, pero nakayanan niya yung mga daan. Hindi pa. Diretso lang. Finally, nakarating din sa Little Batanes. Sobrang ganda nung beach nila dito kasi ang lambot din nung sand. Medyo malakas lang yung alon pero ang ganda talaga nung lugar. Para talaga siyang Batanes kasi meron kang pwedeng akitin dito para makita mo yung buong view niya. Ayan. Wait lang. Video ko lang.
Sabi nila Kuya Guide, yung pabalik, mataas siya, matarik, tapos manipis yung daan. Kaya kinabahan ako. Tapos nag-request ako kung pwedeng mag-angkas na lang ako hanggang makalampas lang dun. Ayaw mo palang pilo. Kaya mo, kuya? At batas-tas ang iyo kalamyasan. Kuya, doon na lang. Siya na lang. Wait. Wait. Yan, parang di kaya nila Kuya yung Salamat si Bero, kaya si Aaron na lang yung nag-drive kay Bero, tapos ako na lang yung nag-drive ng maliit na motor para solo ko lang yung maliit na motor. Ayan, nagpalit kami dito ng motor na lang muna. Sinabi mo papadrive ka pala? Pre, apo ako dito. Oo. Dahan-dahan lang stays. Huwag kang bibirit. Pagka nakuha mo na yung traction, stay ka na lang doon. Pagka mga G's na yung takbo mo, taas mo na yung paa mo. Huwag ka nang ibiga, stay mo lang sa ganyan. Good. Set lang pa kayo. Magbabayad ka na, set lang ka pa. Buti, ano, semento. Diretso! Diretso! Dahan-dahan ha. Nice one. Good job! Hindi ka na tumigil dun ha. Belo. Sa ganyan siya na sempon dati. Nice, di ka na sumemplang. Oh, Grabe, natapos din. Muntik akong sumemplang dun sa paakyat kasi palikurin pala siya. Ayan, finally, lahat kami masaya at nakaligtas kami dun. Last stop namin before kami bumalik ng resort is yung Golden Sand Beach. Medyo malapit na siya doon sa pinagsistayan namin, kaya medyo malapit na yung babiyahihin namin pabalik. And this is around 4:30 PM na. So, hinahabol din namin yung sunset para makita rin sana ulit namin yung sunset kasi hindi siya masyadong nagpakita nung kagabi. Our final destination, Golden Sand. Nakatakot ng final destination. Ang last destination namin is Golden Sand. Ayan. Medyo pababa na rin yung araw dyan and walang entrance fee dito kaya nakapasok kami. Pero hindi na kami nag-swimming or nagstay ng matagal dito. Saglit lang kaming dumaan. Pauwi na kami nito, tapos may nakasalubong pa kaming kalabaw. Bonus round talaga namin ng pagmumotor is yung kalabaw kasi baka mamaya masungayan kami. Isa pa! Ay, mas bata. Sa putis. Pagdating namin ng resort, nag-dinner lang kami saglit tapos nagpa-set up na kami ng bonfire. So 300 pesos to and dito na rin kami nag-inom. Last day na namin sa Humalig. And yung biyahe namin pabalik ng Real is 10 AM. Tapos umalis kami ng resort ng mga 9 AM na. Kasi naka-reserve naman na kami. Tapos ganun ulit yung procedure. Nagbayad kami ng 500 pesos para doon sa pamasahe per person. Tapos ulit 500 pesos para dun sa pamasahe ni Beru. Plus 300 pesos para dyan sa mga nagkakarga papasok
dun sa loob ng boat. Ito, recommended talaga nila na tingnan kung ano yung ferry or yung boat na dadating or babiyahe. Kasi kung kunyari kagaya ko na may motor, much better if ang sasakyan yung boat is ito yung pinakamalaking boat na mabiyahe pa Humalig. Kasi for sure, masasakay talaga yung motor mo dito. Kasi yung una naming nasakyan, yun yung pinakamaliit. And pag napuno siya ng tao, hindi talaga inaalaw yung pagsakay ng motor. So ayun na nga, paalis na tayo dito sa Humalig Island. Parang kailan lang tinatapakan pa natin yung golden sands ng Humalig. Pero ngayon paalis na tayo. Pero promise, yung good vibes and memories dito sobrang solid. From those killer sunsets to the motorcycle adventures and the super welcoming locals, talagang may magic sa Humalig. If you're looking for a chill and beautiful escape na kakaiba, this is the place to be. Until our next gala, bye muna from this little paradise. Bye-bye!